Ikaw ba'y nangangarap maging YouTuber? Or isa ka ng small YouTuber na nangangarap ma-monetize? Pwede ding isa ka ng small YouTuber na monetize na kagaya ko. Well, kung oo ang sagot mo sa mga tanong ko, keep on watching this video at baka makarelate ka sa mga i-share ko. Sarap pakinggan, diba? And ang sarap sa feeling na yung YouTube channel na pinaghirapan mo for the long time ay finally accepted na sa YouTube Partner Program or monetize na at pwede ka nang kumita mula dito. But, alam nyo ba na kung struggling ang pag-achieve ng requirements for monetization, ay meron pa ding mga struggles even after our channel get monetized, at yon ang pag-uusapan natin on this video. Hi guys, Jen here and welcome back to my channel, and if you're new here, don't forget to smash the subscribe button for more updates. So for today's video, we are going to talk about the struggles of small YouTubers like me being monetized. Yes, meron pa rin pong struggles kapag ka-monetize na. Hindi po ibig sabihin na monetize ka na, smooth sailing na lang, or wala nang problema, wala ka nang mararanasang struggles. Well, nagkakamali po kayo doon. Kapag po monetize ka na, doon ka na sasabak sa totoong laban. Kasi diba, nung hindi ka pa monetize, upload ka lang ng upload, okay lang kahit wala gaanong manood, okay lang kahit wala ka pa masyadong subscribers. Pero kapag ka-monetize ka na, ibang usapan na po yun. So I have here 5 struggles na na-experience ko throughout the journey, throughout yung 2 months na pagiging monetize ko. And disclaimer lang po, lahat po na maririnig yung sasabihin ko ay based lamang po sa aking own understanding, realizations, and personal experiences. So without further ado, let's start! So, ang first struggle na na-experience ko is to gain more subscribers. Kapag ka-monetize ka na, ibig sabihin, meron ka ng at least 1,000 subscribers. But, we will not stop there because we need more subscribers para manood naman sa mga videos na i-upload natin dito. Kasi guys, honestly naman, kung meron ka ng, kunwari, 1,000 subscribers, hindi naman lahat yon ay nanonood ng videos mo. Kung pansin nyo po, bago pa lang kayo na-monetize, ay meron kayong more than 1,000 subscribers. So, hindi po lahat yon manonood sa videos nyo. And minsan po kasi, from time to time, ang YouTube, pwedeng bawasan ang subscriber mo. So, hindi po yun yung mga nag-subscribe sa'yo na nag-unsubscribe ka. Kasi, minsan po, YouTube na po mismo ang nagtatanggal sa mga subscribers. Lalo na po yung mga account or channels na hindi na po active. So, tinatanggal na po yun ni YouTube sa ating subscribers. Sana din po dun yung mga ninjas or mga second accounts, ganon na ginagamit ng iba to subscribe pero hindi naman active, hindi nanonood, or walang video, or walang subscribers. So, yun. Kailangan, pag monetize na din po tayo, kailangan pa po natin ng more subscribers. Kailangan nating mag-grow, grow. So, grow. Yun po yung kailangan natin. So, ayun yung first struggle. So, kahit naman nung hindi pa tayo monetize, diba, sobrang struggling talaga yung ma-achieve yung 1,000 subscribers. So, ako noon kung ano yung pinagagagawa ko para ma-achieve ko yun. So, ngayon na na-reach ko na yun, parang, sige, okay na lang, upload na lang ako. Kung may mag-subscribe, okay, salamat. Kung wala, o di, okay pa rin. So, second is to gain viewers. So, gaya nga sabi ko kanina, hindi lahat ng subscribers mo ay nanonood sa videos mo. So, kung monetize ka na at iilan lang yung nanonood sa videos mo, anong kikitain mo, diba? Wala. Kailangan talaga more subscribers para more viewers para sa videos mo. Siyempre, para kumita. Third struggle is to gain revenue. So, alam naman natin na pagka-monetize na tayo, kikita tayo because of the ads, diba? Doon tayo talagang kikita. Pero hindi lahat ng revenue mo doon ay mapupunta sa'yo. Hindi ko alam kung magkano sa YouTube and magkano sa'yo. Basta ang alam ko, hindi yun buong mapupunta sa'yo. So, ayun, mahirap kumita sa ads kasi, diba? Kung konti lang ang subscribers mo, syempre konti yung magiging viewers mo. And then, hindi lahat ng nanonood ng video mo ay pinapanood yung mga ads na nandun sa video mo. So, kung dun sa ads ka lang kumikita, and then yung mga nanonood sa videos mo ay ini-skip, wala din. Nonsense din yung ads mo kasi any single penny hindi magbibigay yung advertiser kapag kayong nanonood ay ini-skip yung ads sa video mo. So, ako, pagka nagsishare ko ng videos ko sa Facebook, lagi kong sinasabi, don't skip ads kasi doon lang po ako kikita, doon lang ako kumikita. So, as of now, konti pa lang yung revenue ko. So, ang ginagawa ko minsan, iba't ibang klaseng ads kasi yan. There are 5 types of ads. So, meron doon skippable. Yun yung pwede nyong i-skip. So, minsan, sa first 5 days ng videos ko,
hindi ako naglalagay ng skippable ads para naman kahit konti ay may kitain. Number 4 ay to attain yung tinatawag na threshold. Threshold. Sa mga hindi pa nakakaalam ng threshold, hindi ko alam kung ganun yung pag-pronounce doon. Yung threshold po ay yung parang amount na kailangan mong ma-attain or ma-achieve para ipadala ni Google AdSense ang iyong PIN para sumahod ka na. So, tingin ko sa mga bagong monetize lang na channel, I think, $10 yung kailangan mong ma-achieve para ipadala na nila sa'yo yung PIN mo para makapagsahod ka na. So, after nun, ang threshold mo na ay $100 within 6 months lang. Kasi, kung hindi mo na-achieve yung $100 within 6 months, ayan, pwede ka pong may tendency po na ma-demonetize ang channel mo. So, yun lang po yung pagkakaalam ko, yun yung parang na-search ko, narinig ko, or nabasa ko na rules ng YouTube. So, di ba? Imagine nyo ba kung gaano kahirap yun? $100 ang kailangan mong ipunin para ipadala sa yung sahod mo. And kung hindi mo maipon yun, pwedeng lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng pagod mo, sa pag-i-edit, sa pag-vlog, puyat mo, di ba? Mawawala lahat kapag ka na-demonetize ka na. So, ganun to kahirap. So, sa mga friends ko po na nagtatanong dyan kung sumahod na ako, hindi pa po kasi nag-iipon pa lang ako ng pondo para sahuran ako ni YouTube. Para lang yan sa trabaho eh. 'Di ba pag nag-apply ka ng trabaho, hindi naman yan agad-agad sa sahod ka. So mag-work ka pa ng isang buwan or 15 days, ganun, para makuha mo yung sahod mo. So ganun din sa YouTube. Meron kang kailangan i-achieve na amount in order for them to send your salary. Number 5, and ito talaga yung pinaka-struggling sa lahat, to come up with a content. Sobrang hirap po talaga mag-isip ng content. So, diba, kahit noon naman, pagka hindi ka pa monetize, small YouTuber ka pa lang, sobrang hirap talaga mag-isip ng content. Sobrang mahirap mag-isip ng video na talagang magte-trending, na magugustuhan ng tao, na papanoorin talaga nila, diba? So, yun ang pinaka-nahihirapan ako as of now. Kasi, diba, pagka hindi ka makaisip ng content, anong i-upload mo? Anong papanoorin mga viewers mo, ng subscribers mo, diba? Wala. So, sobrang hirap talaga, lalo na sa katulad ko na solo lang ako. Madami akong gustong gawin na vlogs kasama yung asawa ko, but wala siya dito, kaya solo lang talaga ako. Bahala na akong kung anong maisip ko dyan na i-vlog, yun na lang yung ina-upload ko, yun na lang yung finifilm ko, yun na lang yung ina-upload ko. So, sobrang hirap talagang mag-isip ng content. So, minsan nagpapatulong na ako sa asawa ko kung anong i-content ko kasi sobrang wala akong maisip, lalo kapag gusto kong mag-prank-prank, pero paano? Wala akong ipaprank, puro KJ yung mga tao dito sa bahay. So, sobrang hirap talagang mag-isip ng content. Siguro naman nakaka-relate kayo dyan, diba? Kasi gusto natin kapag nag-upload tayo ng video sa YouTube natin, syempre gusto natin maraming manood, ganon. Pero, hindi lahat kasi ng subscribers natin ay interesado sa mga ina-upload natin. So, hindi sila lahat nanonood. Kaya, ganun din, struggling din talaga kapag monetize ka na. So, in my case, yung iba, ang ginagawa nila, nagla-livestream sila. Doon sila talaga nakaka-gain ng views. Ang swerte nga nung mga nung mga artista, mga celebrity na kunwari bagong upload pa lang yung video niya, ang dami ng views and monetize na agad. Ganun, diba? So, sa atin, na small YouTuber lang, sobrang hirap talaga kasi pag di ka sikat, pag di ka kilala, wala, hindi yan papansinin. So, pero meron ding mga ilan na manonood talaga, na interesado talaga sa ina-upload mo. So, sa mga sumusuporta po dyan sa akin, at sa mga nanonood po sa mga videos ko, thank you so much po. And sana patuloy niyo pa rin akong suportahan. So, yun po yung struggles na naranasan ko within 2 months. Kahit noon pa naman, kasi sobrang medyo may pagkatamad akong mag-vlog. Yung asawa ko lang talaga yung nagpupush sa akin na mag-vlog. So, sobrang yun yung mahirap na part sa pagiging monetize. So, kung kayo po, meron po kayong struggle na hindi ko nabanggit, please let me know sa comment section below. So, ayun, thank you po for watching this video. So short vlog lang to. Gusto ko lamang i-share yung struggles, or hindi naman sa mga kagaya kong small YouTuber or aspiring YouTuber. Hindi naman po para i-disappoint kayo. Gusto ko lang po i-share sa inyo para naman mapaghandaan nyo, diba? Kasi kapag ka-monetize ka na, mahirap talaga. Siguro hindi lang naman ako yung nakaka-experience ito. So marami akong nakikita sa YouTube ng mga parang newly monetized pa lang or
bago pa lang nagsisimula. So sa mga gaya ko po dyan na small YouTuber and aspiring YouTuber, continue nyo lang po to pursue your dreams and mahalin nyo po yung ginagawa nyo kasi ang YouTube hindi lang naman po yan about sa kita, 'di ba? So kung nag-e-enjoy ka po sa ginagawa mo, kung mahal mo yung ginagawa mo, just continue kahit wala pa yang sahod. Yun lamang po yung masasabi ko sa mga katulad ko small time YouTuber. Nagustuhan niyo po itong video na to and thank you so much for watching this vlog. So if you like this video, don't forget to smash that like button and subscribe on my YouTube channel for more video updates. So see you on my next vlog, guys. Bye bye.